Yes, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan ng lahat. Narito po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Inipon mo po, Panginoon, ang bawat isa upang kasama po namin ang presensya sa pagpuri sa pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Lord, ang gawain nito ay para sa iyo. Ikaw ang Diyos ang mangulong, Panginoon. Ikaw ang nagtatag dito, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Salamat po kayo sa pagkakataon ko. Dinala mo ang bawat mga panyabang po namin sa lugar na ito upang ikaw po Diyos ang masamba. Lord, ang dalangin po namin sa kalagitnaan ito, O Diyos, ikaw ang manguna. Ikaw o Diyos ang pumilos, Panginoon. Kaya yung po, Panginoon, sa apat na sulong na iglesia ito, ang iyong Santong Espiritu ay sa manguna sa bawat isa sa amin. Kaya ang dalangin po namin sa umpisa pa ng Panginoon. Ikaw o Diyos ang magpapala, Panginoon. Lord, ang gagamitin mo po kayo sa kapagsalita sa iyong mga mensahe, ititatag sa kalagitnaan, dinala sa kalagitnaan ito, Lord. Ikaw ang pumilo sa kanyang buhay. Mga biyaya at pagpapala, Panginoon, sa mga kamit na nagmumula sa iyo. Bawat salita, Panginoon, Lord, maging pagpapala sa aming mga nakinig, Panginoon, sa oras nito. Kay Lord, sa lahat, Panginoon, ang gagamitin mo, mga hahawak ng mga instrumento, Panginoon. Lord, ikaw ang manguna sa kanilang buhay. Pagpapala, Panginoon, biyaya ang makamit na nagmumula ito kayo. Matalinuhan, Panginoon, ay sa maranasan ng bawat isa, lalong higit sa pagdadala ng iyong mga mensahe. Kaya Lord, sa umagang ito, wala kaming ibang itataas. Wala kaming ibang pupurihin. Ang tawisan pa lang, Panginoon, Lord, ang iyong mga mata ay lagi nakatuon. At makarating ito sa iyong halian. Mga awitin, Panginoon, ay nawalong sa kapalingan at pasalamatan. Kaya maraming salamat po kayo sa oras nito. Kaya niyo po kayo sa bawat isa, sa bawat mga anak ko na ito. Lord, ang kagalakan ng puso sa paglilingkod sa iyo, sa pagpupuri sa iyo, ay maranasan namin sa araw-araw ng aming mga buhay. Kaya purihin ka, dakilangin ka, sa tanging pangalan na ito. Amen po. Good morning po. Ang verse po na naanak ko is John 13:7. We do not realize now what I am doing, but later we will understand. Amen. Ito yung sa John, nung paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga disipulo. Jesus washing the feet of his disciples. An act of humility and service that disciples do not fully understand that moment. What is John 13 telling us? John tells us that Jesus has come from God and is going to God, and that God has put all things into Jesus' hands. One day you will understand and you will see in a much clearer way than you see now
that God is in control and God is good, and He's loving, and He's wise, and He's always working for the good of those who love Him and are called according to His purpose. To trust even when we don't understand. The only thing that we can control in our lives is our faith and our trust in the Lord. If we trust Him and His plan for our lives, He will bring us everything we have ever dreamed of and more. It just takes patience, trust, and faith. Worship Him in the waiting and thank Him for the blessing that are coming. Amen. Yeah. Tuloy niya na He has done great things and He will do more basta mag-trust lang tayo sa Kanya. Yes. Tuloy nga na patuloy tayong umawit magmuli sa ating Diyos sa buhay. Handa na ba bawat isa? Amen! Handa na ba bawat isa? Amen! Say
papurihin ng ating Diyos sa bahay. Let's invite the Holy Spirit right now. Yes, Jesus.
is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, like nothing else before a king, except for a heart saying Jesus, come on my soul, come on my soul. Don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on my soul, Jesus. Oh, come on my soul. Don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those arms. Get up and praise the Lord.
tayo. Lord, ihanda mo ang puso ng bawat isa. Ihanda mo kami, Panginoon, sa oras na ito, sa iyong mga salita, sa iyong mga aral, na patuloy na nais mong iparating sa bawat anak mo. Kaya mo, Panginoon, sa umagang ito, ikaw ang mangusap sa bawat anak mo na naririto. At patuloy na ikaw lamang po, Diyos, ang mabigyan ng karangalan. Ipakita mo po sa bawat anak mo ang iyong mga plano, ang iyong naisin, at malakaran ng bawat isa ang iyong layunin. Salamat po, Panginoon, itago mo po ako sa iyong likuran at hayaan mo ang kapangyarihan ng iyong mga salita ang siyang marinig ng bawat anak mo at patuloy na ikaw lamang po, Diyos, ang mapapurihan at maluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, wala na naman siya. Praise. Yan. Alam niyo po, yung awit kanina, sabi nga po, yung ang kabuuan natin ay si Kristo. Wala tayong ibang papapurihan. 1,000 hallelujah. Amen. Ang nais ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya. 1,000 hallelujah. Hallelujah. Ayan, ang ating mga ang ating mga microphone. Ayan, parang may ano to eh, parang, ayan, okay na siya. Ayan, kailangan nababanat siya. Amen. Ang ating pag-aaralan ngayon is sa 1 Corinto 15. Yan. 1 Corinthians 15:27 to 28. Ang sabi po dito, okay na to. Nakaganito na siya. Steady lang. Yan. 1 Corinthians 15, verse 27 to 28. Ang sabi po dito, ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay sa lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ang mangingibabaw sa lahat. Amen. So, kung kanina, narinig niyo ba yung, sa Sunday School? Nagmamadalit kasi. Hi, Jiboy! Ayan. Kanina talaga, dun sa Sunday School, kala ko mas lalawak pa. Mapapalawak pa kasi yun eh. Alam, balikan lang natin saglit yun na. Yung kasi, natuwa ako dun sa verse na yon sa John 13, verse 7. So, sabi doon, sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Amen. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, may plano ang Panginoon. Diba? So, yung ginagawa niya ngayon, para bang, Lord, bakit kailangang mangyari to? Lord, bakit kailangan ngayon mangyari to? Amen. Kasi ang gusto ng Panginoon, siya ang tignan mo. Karugtong nito, all in Christ. Wala kang ibang titignan kundi ang Diyos lang. Kaya nangyayari yan, hindi mo maintindihan ngayon. Pero pagka tinignan mo ang lahat-lahat mula para kay Kristo, maintindihan mo eh. Maintindihan natin yung mga bagay na yun eh. Kaya nga lagi sabi nga, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi naman sinabi ng tao. Ng kasulatan, ito yung mula sa Panginoon na ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos. Kung titignan natin, bakit ipinailalim sa kapangyarihan ng Diyos? Kasi kapangyarihan ng tao ay pansamantala lang. At ito'y nawawala. At minsan, yung kapangyarihan na yan, nawawala na sa isay kapag nadaan ka ng takot. Pag nakaramdam ka ng sakit, nakaramdam ka ng puot, nakaramdam ka ng mga bagay na something emotional. Kapag ka umandar sa'yo ang emosyon, talo ka. Amen. So sabi dito sa Corinto, sabi nga, the passage begins with a declaration that God has placed all things under the feet of Christ. So kung ikaw ay napailalim kay Kristo at lahat ng bagay ay nasa paanan ni Kristo, kayang-kaya ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Sabi nga, kung titignan natin si Kristo has an authority
Meron siyang authority and dominion. Alam niyo yung napag-aralan natin doon sa Daniel? Di ba yung sa Daniel kaninang umaga? Yung yung mga halimaw na naglalabasan, yung mga kaharian na maglilitawan. Sabi nga yung una, meron siyang leon, mukha ng leon, at meron siyang 4 na pakpak. At meron siyang pakpak na katulad ng agila. So makita natin yung katapangan, makikita natin yung dominion. Diba? At sa lahat ng mga pinag-aralan natin, yung mga kaharian na tatayo, yung mga karakter ng bawat tao, nandiyan yung dominion. Minsan akala natin tayo na ang maghahari. Akala natin tayo na yung kailangang masunod. Tayo na yung dapat na makita. Tayo yung dapat maparangalan. Kaya lumalabas ang kayabangan. Amen. So sabi nga, it clarifies that while all things are under Christ, this does not include God the Father. Kung lahat ay napailalim na lahat kay Kristo, hindi kasama ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang nasa taas, sabi nga, binigay niya ang kanyang bugtungan na pakita ng bawat isa, para mataman ng bawat anak ng Diyos ang pagkilos niya. Sabi nga, this does not include God the Father, who is the ultimate source of authority. Diba? Sabi nga, ang Ama, ang kalooban, ang anak, sabi nga, yun yung illuminator. Diba? Ang tawag na to? Siya yung word, ang anak ang salita, at ang Holy Spirit ang illuminator. So makikita natin, ang mga ng Espiritu, hindi mangilan ang kalooban ng Ama kung wala yung salita. Kaya mahalaga ang papel ni Jesus Christ na mula sa langit, ibinabahal niya ng Diyos ang kanyang salita dito sa lupa. Kasi ang tao, may tenga, pero hindi nakakarinig. Subukan mo, sabihin mo, huwag mong gagawin yan, alam mo mali yan, alam mo kasalanan yan, pero dahil ang tao nasa sariling kalooban, ginagawa pa rin yung gusto. Kahit paulit-ulit mong sabihan, kahit paulit-ulit mong paalalahanan, hindi makikinig yan. Kaya sabi nga, anong saysay ng tenga mo? Kung hindi mo pakikinggan ang bawat sinasabi sa'yo. Ang bawat paalala sa atin, alam natin kung alin ang tama. Alam natin ano ang mali, pero lagi at lagi ang pinapaalala sa atin na salita ng Panginoon kung ano yung tama. Sabi nga, ang lahat, even Christ will submit to the Father so that God may be all in all. Pero dito sa mundo, hindi tayo nakapag all in all sa Panginoon. Kasi nga, ang tao, to see is to believe. Hindi sila naniniwala hanggat hindi nila nakikita ang patotoo. Hindi nila nakikita ang resulta. Kailangan makita ko muna na lumalakad sa tubig yan. Kailangan ko munang makita na. Minsan ganun tayo eh. Pero ang sabi nga sa Panginoon, pinadala niya ang kanyang salita for us to believe through His Word. Eh dahil noong time na yun, hindi pa rin naniniwala sila sa salita, si Jesus Christ na yung salita ay nagkatawang tao, marami pa rin hindi naniniwala. Kaya anong ginawa? Through the Holy Spirit. Binigay na ang banal na Espiritu. Amen. So sa atin bilang mga mananampalataya, dapat makita natin saan ba nagmumula yung source natin? Through the Father, the Son, or the Holy Spirit. Pero sa totoo lang, ang lahat ng kapangyarihan ay galing sa Ama. Binaba mula papunta sa kanyang salita. At mula sa kanyang salita, ang pagkilos ng banal na presensya ng Diyos. Ibig sabihin, 3 in 1. Sino mahilig sa kape? 3 in 1. Ayan, mahilig sa kape. 3 in 1 talaga, no? Pero tayo ngayon, all in all. Amen. All in all, in Christ. Anong pag-aaralan natin? This passage offers a powerful message of hope and assurance. Ibig sabihin, itong mensahe ko, all in Christ, makita natin dito yung pag-asa at yung katiyakan na kailangang ipaalala sa lahat ng mga mananampalataya. Paalala sa atin to. Sabi nga, dumating man ang time na nanghihina ka, dumarating yung time na mawawalan ka ng pag-asa, dumarating yung time na talagang parang nagdududa ka, pero ang sabi ng Panginoon, believe in His Word. Maniwala tayo sa kanyang mga salita. So, ano nga ba? Ano nga ba at paano natin makikita yung kabuuan kay Kristo? All in Christ. Sabi nga, kabuuan package deal to.
Sabi nga, pag naniwala kayo kay Kristo, nandun siya sa ilalim ng kapangyarihan ng Ama, at yung Espiritu Santo ay sumasa Kanya, ito na yung package natin. So, we have to believe all in Christ. Amen? Una, lagi mong tatandaan that God is in control. Amen. Alam niyo po, merong mga tao talaga na minsan, sa mga pangit na nangyayari sa buhay nila, sa mga negatibo na nangyayari sa buhay nila, sinisisi nila sarili nila. Kung hindi ko ginawa yon, kung hindi ko hinakbangan yon, kung ginawa ko lamang ito, siguro maganda pa yung buhay ko, siguro buhay pa sana siya, siguro maganda pa, meron pa ako nito, meron pa ako ng ganyan. Pero hindi natin alam na ang lahat sa buhay natin ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Lahat ng nangyayari sa buhay natin is ayon sa nais ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. Kaya hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Hindi mo dapat sisihin yung nangyayari sa'yo na kasi ikaw. Amen. Yun yung nabalitaan niyo yung sa Pagadian ba yun, sa Zamboanga? Diba yung tatlong kabataan? Bakit kailangan nilang bakit sila namatay? Bakit kailangan mag-cutting class sila? Kung tutuusin, may klase sila eh. Diba, may klase sila na hindi sila umatay ng klase nila, parang nag-cutting sila, nagpunta sila ng bundok, namasyal silang tatlo, at nung pababa na sila doon sa bundok dahil matarik yun, pababa. Nawala ng control ang kanilang motor. Tatlo sila, on the spot, namatay yung dalawang babae. Yung lalaki na buhay. Kung titignan natin, sabihin, bakit yung isa na buhay? Bakit yung dalawa lang ang namatay? Namatay na rin ba yung lalaki? Namatay na rin. Namatay na rin pala. Di ba hiwa lang dito yun? Nagkaroon ng dugo sa ulo. Namatay na rin. Kasi talagang makikita natin, syempre sa umpisa, makikita nila yun na bakit ka? Kasi nakatayo eh. Di ba? Siya yung nasa hulihan yata eh. Siya yung tumatayo. Pero makikita natin na ang buhay natin, di natin kontrolado. Yung mga magulang, pumapasok lang sa school yung tatlong yun. Magulat sila, bakit nakarating sila doon sa bundok? Amen. Hindi natin kasi hawak ang buhay natin eh. May mga bagay talaga na inilalagay sa atin. Minsan, ang nag-uudyok sa atin ang kaaway. Pero minsan, ito'y plano rin ng Panginoon. Anong nangyari kay Job? Diba? Si Job dumanas ng matinding pagsubok sa buhay. Pero anong sabi ng kaaway? Subukin natin. Kaya ka lang naman na sinasamba niyan dahil pinagpapala mo yan eh. Minsan ang kaaway hindi natutuwa kapag ikay lalo na naglilingkod sa Panginoon. Lalo na pag nakikita na ikaw ay talagang payapa sa harapan ng Diyos. Anong gagawin ng kaaway? Subukin mo yan. Kasi kaya ka lang naman pinaglilingkoran yan kasi okay ang buhay niya eh. Kasi yung pinagpala mo siya eh. Kasi wala siyang sakit eh. Kaya ganyan yan eh. Kaya nakapaglilingkod, subukan mong lagyan niya ng bigay mo yung kahirapan sa kanya. Diba anong unang binigay kay Job? Kahirapan. Alisin mo ang lahat-lahat. Inalis, kahirapan ng kalooban. Alam niyo, ito yung pinakamatinding kalaban natin. Diba? Yung kalooban, kapag marami kang daladala, marami kang kinikimpi, marami kang galit, bukod sama ng loob sa dibdib mo, sigurado, hindi mo na makukuha ngumiti. Pero yun yung nangyari kay Job. Sinubukan siya, sabi nga, subukin mo. Inalis ang kanyang kabuhayan, inalis ang kanyang mga mahal sa buhay. Anong itinara sa kanya? Mahal niya ang asawa niya, pero yun naman ang kontrabida. Amen. Talagang tinitira, kontrabida, no? Kaya, may mga kontrabida ba? Sa buhay natin, pagka tinira kontrabida, ay mapalad ka. Diyan ka palalalimin ng Panginoon para kumapit ka lalo sa Kanya. Amen. At nung time na yun, sabi nga, subukin mo siya. Anong ginawa ng Panginoon? Subukin mo siya. Pero teka lang ha, huwag mo siyang sasaktan. Amen. Ang nangyari, yung palang sakit na yun, physical. Pero nasaktan si Job sa kanyang puso. Nawala ang kanyang mga tauhan, nawala ang kanyang ari-arihan, nawala ang kanyang mga anak. Amen. Ang sakit pa siguro pag nawala ang kasama. Amen. Hindi na siya kasama ni Job eh. Kasi sinabi na sakit, talo siya, pag tingin din ang asawa, masasaktan si Job. Pero dahil na yun, talagang hindi din ang kanyang asawa. God is in control. Sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, pinapahintulungan lang ng Lord yan. Pero may hindi siya makakaway sa buhay mo. Ang Diyos pa rin ang may control despite the challenges and uncertainties of life. Lagi mong titignan lahat ng nangyayari sa buhay
buhay mo. Kontrolado ng Panginoon. Ano ang nangyari kayo? Sabi niya, sinubukan siya. Diba? Nangyari ang lahat na nangyari sa buhay niya hanggang sa sinabi na nandun pa rin siya, nagkaroon lamang ng lahat niya, pero nagpatuloy pa rin siya. Ang sabi ng away, kaya ka lang magpatuloy na sinasamba yan. Kasi wala siyang sakit, wala siyang nararamdaman. Subukan mong bigyan siya ng sakit. Amen. Minsan sa material, sa pinansyal, hindi tayo masubukan ng kaaway. Kasi may fasting. Diba? Ay, ako sa fasting yan, kahit tumumin mo yan. Ay, isa rin naman ang pera, dapat mo mag-stay kami sa bahay. Anong sabi ng kaaway? Hindi natin sa Job. Amen. At nagkaroon ng sakit si Job. Diba? Nagkaroon siya ng sakit. Ano ang sakit? Nung kanya nasabi, sumpahin mo na ang Diyos mo. Kasi ang nakita niya, naglilipod ka, tapos may sakit ka. Naglilipod ka, tapos ganyan nararamdaman mo, kung sugat ang bukawan mo. At ang sabi niya, masakit makabi, ang ginako, yung pinututok niya ang kanyang sugat doon sa bangang basag. Amen. Kaya ito yung lagi natin tignan. Kung ano man hirap na dadanas natin ngayon, kadisip ko ito. Kontrolado naman yung lahat ng bagay. Una, God's sovereignty is absolute. Ang kanyang pagkatiyos, ang kanyang kataasan, ang kanyang kakinaan, ang kanyang kapuyan. Talagang absolute ito. Diba? Talagang totoo. Hindi mo matatawaran ang kapuyan ng Diyos, ang kanyang kapatiyos. Hindi natin matatawaran yan. Hindi mo kaya tumbasan, hindi mo kaya tabayan. Kahit sino sa mundo ito, sino man, sa mga nasa ipapawin, sino man, hindi kaya tabahan ang Diyos. Dahil ang Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat. And He is in control. Sa buhay natin, may mga kahilingan tayo. Huwag ka na lumapit sa tao. Minsan alam niyo ang tao, makapahindihan ka tayo. Minsan ang tao, para bang nakakakaya ko lumapit sa tao kasi minsan yung kanya natin baka mapahiya ako. At minsan sabi ka, mag-cheese ka pa. Hindi ka na natulungan, cheese ka pa. Minsan lang tao, pero kapag ka sa Diyos na lumapit, tingnan mo ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang paghahari. His purpose will stand. Yung layunin niya, yung kanyang layunin sa buhay mo, manatili. Kung hindi natin sa'yo, kahit anong mangyari sa buhay niya, kahit anong pinagdaanan niya, nanatili siya nakatayo. Nawala ang lasa niya, kanyang ari-arian, nawala yung kanyang mga sa buhay, nawala yung kanyang mga tauhan, nawala yung kanyang mga pinaghirapan. Pero yung layunin ng Diyos na natili siya na nasa Panginoon. Dumating nga yung tayo na nandiyan, naudyo siya ng mga kaibigan niya. Kaya ka nakaganyan kasi makasalanan ka, kaya ka nakaganyan kasi kaya kasalanan mo sa Diyos. Kasi may pagbubulang ka, kasi may ganito ka, kasi may ganyan. Minsan ang tao, persecute tayo. Minsan ang tao, walang ilalan ka. Minsan mga natin sa buhay pa yung magiging dahilan. Para panginahan niya ng loob. Sabi nga yung mga natin sa buhay natin sa church, para marinig nila yung ng Panginoon na ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, God is in control. And His purpose, we want to stand in His purpose. Ang gusto nila si purpose yung makita sa buhay mo, hindi yung purpose mo. Minsan tayo sa purpose ko, kailangan makipagtuto ako ng kabutihan ng Panginoon, pero sabi ng Panginoon, hindi ikaw dapat makita ako. Sabi nga yung purpose, His purpose will stand. Hindi ka iiwanan pag ang Diyos may plano sa'yo, kapag ang Diyos may layunin sa'yo, mananatili ko, hindi ito tayo. Pag tinawag ka ng Panginoon, tinawag ka. Kaya kailangan ng Diyos makikita sa buhay mo. Ang lawa, recognize God's control. Ito kailangan mo eh. Kailangan makita mo lang, ma-recognize mo na, okay, Lord, you're in control. Diba? Alam mo, minsan natatakot tayo, kinakabahan tayo, nagagiliman tayo, nag-aalinlangan tayo, nagkakaroon ng pagdududa sa isip natin, sa puso natin. Minsan yung katawan natin napapanik. Diba? Kasi nakikita natin yung problema. Pero hindi mo nakikita na may Diyos pala na nandun sa iyo ng problema. Sabi nga, if God is into it, He will help you to get through it. Amen. So, ibig sabihin, kapag ibinigay sa yung problema, kasama mo ang Diyos. Ibig sabihin natin siya para tulungan tayo, we have to recognize that God is control. Is in control. Ang pagpapakontrol ay nasa Diyos lang. Kailangan na natin maunawaan niya ang sabi. Hindi mo maunawaan ngayon, pero pagkatapos, minsan ito tayo na sabi na nasa tayo ng problema, sa tayo ng disiplin. Minsan ito tayo tinitira ng kaaway, lalo pag problemado ka na. Pag nandali parang, Lord, ito ako sa lumagang sa akin, sa puto ng buhay ko, nagpipray ako nun. Tapos nagpunta ako sa akin, siguro dito, nagpunta ako ng Medical City, tapos umulog. Umulog nun. Tapos sa sabi ng Panginoon, dahil parang narinig ko nun, di na, parang sabi na, ano na, yung sinabi ng Panginoon, parang kapilit ko, mga kinapit. Eh, nung sabi ko, Lord, sakit ba yun? Mga kaya ba ako? Kasi nung kaya ko sa Medical City, abang nilabas ako ng parang, konti na lang, pwede ko na eh. Parang lahat ng pahit ng may problema eh. Sabi ko ba, check. Sabi ko, okay, konti na lang, pwede ko na. Ay, pwede ko na lang, sakit. Pero salamat sa Panginoon, narinig ko din sa Lord, nasakit ba yun? Pero alam ko, magtitiwala ako sa'yo. At kung nagtiwala ako sa Panginoon, sa kulala ko, ginagawa ko sa buhay ko. At hanggang tayo na, nararamdaman yung mga sakit, ito sabi ko, pwede ko na, nararamdaman ko na, pero ako hindi na yan pa rin. Nandun ako sa kwarto, nagdating nakakala ako, nakukulang ako ngayon. Mas masakit siya, Lord, ikaw kumito sa buhay ko, pero hindi makaya yung sakit ko. Pero naging sarap ako, iiyak na lang ako. Pero nung sinabi ko, Lord, you are in control. Dumating yung time, nakita niya ni Bishop. Umalis na si Bishop sa Apostolic. Lumabas na eh. Doon sabi nila sa kwarto. Sabi namin, umiyak kami. Di umiyak sila. Di syempre ako, great pretender ba? Kaya pagkanda nila, sige, tapos, ganun ako, talagang sakit naman siya. Tapos, every lang pagkanda nila, hindi na bagay mukha ko sa sobrang sakit. Mas sinipin nila, nandiyan kayo. Ano yan eh? Kaya din na ako sa sila. Doon nakita na talagang yung bago sakto, talagang lumalak siya. And yung pancreas ko, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng infection, mga siya. And yung liver ko, dumating pa liver, tapos yung kidney, at tumaas yung creatinine ko. Pero sabi niya, all in all, di ba all in all, kumita sa Panginoon. Amen. So kailangan mo makita na God is in control. Natitigan mo na, Lord, hindi mo ibigay sa akin ko, kung hindi mo ako kakakita, hindi lang patoo. Marami ang nagkaroon ng gallstone na nagpa-opera. Sabi nga ng doktor sa akin, sabi niya, kasi po, gusto ko natin masiguro na talagang kailangan operahan yung gallstone mo. Kasi meron po kinabuksan, na okay siya, nakita namin siya na meron siyang gallstone, binoperahan namin, binuksan namin, pagbukas namin, wala pala. Amen, natunaw pala. Kaya ang sabi niya sa akin, para makasiguro po tayo, kailangan natin mag-CT scan.
And yung CT scan na yun, kailangan yung may kulay, pag may kulay, maapektuhan na naman ang bato ko. Amen. Kaya ginawa nila sa akin, didetoxify na ako, didetoxify para mabawasan yung creatinine ko. Pero creatinine ko mataas, kaya yung nag-ipon nila sa akin, kaya natin. Pero nung kayo ginawa ng Panginoon, di ba, sabi, sige po, okay na yan. Sabi ko, okay na yan, kailangan makita na talaga yung lahat para kung ooperahan ba. Pero salamat sa Lord, yung 1.3 na naging 1.5, from 1.5
naging 0.35. Amen. At sabi ng doktora, sabi niya, wala naman palang gagawin na sa'yo, uwi ka na. Amen. So wala namang ginawa sa akin dahil sabi ko, Lord, hindi ako papayag na magpa-opera. Kasi nga nung nagpakwento ko kay Arik, Arik, ano bang? Sabi ni Arik, okay naman po. Pero yun lang, pag kumain ka, after hindi mo hahakbangan ang mga bagay, ang layunin ng Diyos sa buhay mo, walang sa-isa yung layunin na yun. Walang sa-isa yung purpose ng Lord. So kailangan hakbangan natin. God's purpose prevail. Kahit ipilit mo yung layunin mo, kahit ipilit mo yung purpose mo, ang kalooban pa rin ng Panginoon ang siyang masusunod. Kapag ka kinontra mo ang kalooban ng Panginoon, mas mahihirapan ka, mas masasaktan ka. Pero kapag ka ang kalooban ng Panginoon ay iyong sinundan, sinunod mo, Lord, eto ba yung gusto mo? Okay, papasok ako dito sa makipot na pintuan. Lord, eto maraming sasagi sa akin, maraming mga tinik, maraming tawagan. Sabi ng Panginoon, tuloy-tuloy ka lang, tuloy-tuloy mo lang, hindi mo mararamdaman ang sakit na yan. Hindi mo mararamdaman yung hirap na yan dahil God is with you. Amen. Ang kailangan lang makita mo ang purpose ng Lord and ito ang dapat na maghari sa buhay natin. God is working together for good. God is working all together. All together for good. Ibig sabihin sa lahat ng bagay, ginagawa ng Diyos. All in all. Wala, kapag ibinigay niya sa problema, ito alam ng Diyos na ikaw yan. Alam ng Diyos na ikaw yan. Kaya ito unang to, kailangan pagtakupayan mo ay sa loob at sa kanya ng Panginoon. At susunod pa. Kapag nagpagtakupayan mo, isa tandaan mo yung mga kasunod. Okay na yan. Kailangan lang mahuli mo yung pananampalatayang dapat ibigay mo sa Panginoon. Ako, inumpisahan ako dito sa aking breast. Diba, nagkaroon ako ng bukol. Talagang sabi nga nung doktor, 2 doktor ang pinuntahan ko. Ang sabi, for surgery. Ko, teka Lord, teka doktor. Sabi ko, hindi ako papayag. Pa-opera. Sabi ko, 2 na binigay ng Diyos. 2 rin ako aalis sa mundong ito. 2 rin to, naalis ako sa mundong ito. Nanampalataya ako at sabi ko nun sa doktor, Dok, bigyan mo ko ng gamot. Sabi ng doktor, walang gamot na nakapagpapatunaw ng anumang bukol. Pero sabi ko, Dok, naniniwala ako na ibibigay mo sa aking gamot. Matutunaw yan at gagaling ako. Sabi niya, sige, bibigyan kita, mahal lang ito. Binigyan ako 300 pesos ang isang antibiotic 2 beses sa isang araw. Iba pa yung para sa pain sa tanghali. Pero nung sabi ko, haharapin ko to, and every time na tinitake ko yung gamot na yon, sabi ko, Lord, itong gamot na to gagamitin mo para tunawin ang lahat ng hindi sa'yo sa katawan ko. Kada inom ko yan, kapay ko, Lord, dumalambot na siya, nawawala na. Kahit nandun pa siya na talagang yung ano niya namamaga. Sabi ko na talagang matigas siya parang bato. Lord, sabi ko gano'n, ikaw magpapagaling. As time goes by, sabi ko gano'n, 2 weeks yung gamutan. 1 week pa lang, sabi ko, Lord, magaling na ako. Kasi nawala na yung bato niya. Talagang nawala na yung tigas niya. Talagang sabi ko, yung bukol niya, parang natunaw na. Kasi nung in-ultrasound ako, may bukol talaga siya. At nanganganak yung bukol. At nung time na yun, sabi ko, Lord, wala na. Bumalik ako na sa doktor, sabi ko, wala na. Sabi ng doktor, wala na. Amen. Di ba, wala na, pero sige, tuloy mo kamutan. Minsan tayo, nakakabasa pa rin tayo sa gamot eh. Yung sa gamot, sa pag-uol ng gamot, pag-tutuwa lang sa atin, it takes 5 minutes bago matunaw ang gamot. Subukan mo natin ng paracetamol, yung biogenic, sa kutsara. Iwan mo lang ganyan yan. Di ba, lagyan mo ng tubig. Mainit o kahit ng tubig na, akala mo matutunaw ka agad yun. It takes time. Di ba, hindi mo tutunaw. Pero tayo, pag uminom ng gamot, sa bulok. Ino na gamot, nasa ulo ko. Kasi ano, paano naman tayo? Kaya mo gagaling ako. Pero binigyan mo ng gamot, hindi pa malapak doon sa gamot, magaling na. Kasi dahil sa ating pananampalataya. Through our faith, gagaling ka. Through our faith, magkakaroon ka. Nung nangyari na yun sa akin, kainom ko ng gamot na yun. Kung sila nabibigyan kita ng antibiotic pa, na for 1 week, pigo 150 ang isa, 150 sa umaga, 150 sa gabi. Okay, sabi ko, bibigyan ako, bilang ka 2 braso. Ganyan lang to, gamot na to. Pag ito marang na yan, okay, cancel na. Magaling ako. And until now, wala na. Sumunod, nagkaroon ako ng mga police doon sa aking cervix. Di ba, talagang hindi mawawala. Gagawin mga sinubukan, kasi sabi nga, it will lead to cancer. Pero ang ginawa ng Panginoon, bigyan ako ng anti-cancer. Kaya sumunod naman, ito naman, bago lang yung bago sa sumunod ko. Tumuko naman sa sakto. Amen. Ano sa sakto, pero sabi ko, Lord, ikaw ang Panginoon mag-alawon. Sabi ko, Lord, bakit ako? Kasi mo sa naman, maging tayo. Amen. At doon sa pagkakaulit, nakikita ng bawat isa na, God is in control. Amen. Sabi, God is working all together for good. If God is in control, Christ's victory is assured. Sigurado yung matagumpayan, sigurado ibibigay sa atin ng Panginoon. Anong sabi ka sa 1 Corinthians 15:57? Tingnan natin yung mga teksto. 1 Corinthians 15:57, nasa dulo. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kapag ikaw ay may Jesus, pag ikaw may Jesus sa buhay mo, sigurado tagumpay ka. Amen. Christ's triumph over sin and death is a certainty. Ang katagumpayan na binigay ng Panginoon sa atin over sin and death, sigurado panalo ka. Kasi pag tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior,
bawas na lahat ng kasalanan mo, kinuha na ng Panginoon. Pero na lang kung gumagawa ka ulit ng kasalanan. Amen. Yung kasalanan natin talagang parang continuous ba? Ang mga tao, continuous sa kasalanan, pero sabi ng Panginoon, binayaran ko na yan, lagi mo ba akong pagbabayarin sa kasalanan mo? Diba? Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos na humingi ng tawad. At sabi nga, repent. Ang salitang repent is turning away from sin. So kailangan lumalayo ka sa kasalanan. Hindi yung nandun ka sa kasalanan, yung kasalanan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Ang kasalanan na yun ang magdadala sa iyo para hindi mo makuha yung tagumpay na pangako ng Diyos. Sabi nga, alam natin ang tama, alam natin ang mali. Pero sabi nga, yung kasalanan, tinubos na ng Lord. Pero every time na nagkakasala tayo, nagpapatubos tayo ulit sa Panginoon. Pinapako natin siya ulit sa krus. Sabi nga, Christ's triumph over sin and death is a certainty. Talagang ito nakikita natin. He offers hope for eternal life. Ang binibigay ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Huwag mong hayaan na yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng Panginoon is aalisin mo dahil sa iyong sariling kalooban, dahil sa iyong sariling kagustuhan. Hayaan mo na yung ino-offer ng Diyos sa iyo na buhay na walang hanggan, makamtan natin. Sayang pag hindi mo nakuha yan. Sabi niya, ang buhay na walang hanggan ay binigay na ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son for those who believe in Him will not perish, but have an everlasting life. Sabi, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan mo lang sumampalataya. Existence of a transformation. Dapat nababago. Dapat may pagbabago. Kung sino ka noon, iba ka na ngayon. Dapat hindi na ikaw yung dating ikaw. Kung ano man yung kasalanan mo noon, dapat wala na ngayon. Huwag mo nakahan yung dating kasalanan. Dahil nandito lang tayo, dapat meron ng transformation. Nais ng Panginoon ang bawat mana nagumpay. Inalis na sa kasalanan, inalis na sa kamatayan, at meron na ang buhay ng walang hanggan na binago ng Panginoon. Believers participate in that victory. Sino ang kasama sa tagumpay? Mga mananampalataya. If you believe that Jesus Christ is the Lord and Savior of your life, sige, magtatagumpay ka. Kasi ang tagumpay ay para sa mga mananampalataya. Victory attained through the atoning sacrifice and resurrection of Jesus. Kapag nakita mo ang ginawa ni Jesus doon sa krus, yung kanyang pagkakapako sa krus, yung kanyang dugo na tumagas, yung kanyang kawan na tatad ng sugat, puro hataw ng lagbit ng latiko, yung kanyang ulo na puro dugo, na dahil doon sa corona, inilagay sa kanya. Pero sabi nga, nagupay ka dahil kay Kristo. Dahil siya yung nagsakripisyo para sa'yo. Siya yung nagbigay ng buhay para sa kasalanan mo. Huwag mo sayangin yung buhay na ibinigay sa'yo. Huwag mo sayangin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Victory is a gift from God. Regalo yan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya yung tagumpay na nakikita natin, yung tagumpay na binibigay ng Diyos, huwag mo sayangin. Hindi porke binigyan ka ng regalo, sasayangin mo. Hindi porke hindi mo pinaghirapan yan, sasayangin mo. Amen. Ang regalo ay galing sa Diyos. Huwag mo sayangin. Amen. Pangatlo, ultimate purpose. The end goal is not simply the victory of Christ. Sabi nga, hindi ito katagumpayan lang ni Kristo. Ang gusto ni Jesus Christ, makita yung tagumpay sa kanyang mga anak. Sa mga mananampalataya. Ano sabi sa Isaiah 46? Punta tayo sa Isaiah 46, verse 9. Isaiah 46, verse 9 to 10. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kikilalanin, ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin, wala nang iba. At sa simula pa'y itinakda ko na ang aking inayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Yung mga Diyos, gagawin na ang lahat ng gawin sa buhay natin. Sabi kung ano man na tayo, anong kailangan mo lang tanggapin. Lord, ito pala yung pinagawa mo sa amin. Ito pala yung gusto mong ipagawa sa amin. The complete manifestation of God's glory. Ang purpose ng Lord is makita, maitikla, makipahayag ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapurihan sa buhay ng bawat isa. Accomplishment of His purpose. Nakikilala ang Diyos kapag nakita na ang layunin niya sa buhay mo. Pagkalakaran na natin ang layunin ng Diyos. Ano layunin ng Diyos sa atin? Makasama tayo doon sa kaharian. Ang layunin ng Diyos, pag natin siya Panginoon at tagapagligtas. At paglakad natin ang mundong ito, makita mo na papunta ka ba ng langit? Sino ba dito gusto pumunta ng impyerno? Lahat naman tayo dito, yung sa lugar na ito, gusto papunta ng langit. Kapag papunta ng impyerno, hindi dapat dito. Amen. Ganito, kung gusto mo papunta ng langit, hayaan mo na magampanan mo, magawa mo ang purpose ng Lord sa buhay mo. Hindi madali.
nalakaran ang layunin ng Diyos. Sabi nga, kapag ikay nasa Panginoon, daranas ka ng maraming pagsubok. Kapag ikay nasa Panginoon, daranas ka ng maraming paghihirap. Pero kapag ikay nasa Panginoon, makakaranas ka ng maraming himala. Makakita ka ng mga pagpapala. Makakaranas ka ng mga pagpapala. Amen. Ang kailangan lang, we have to accomplish His purpose. Amen. Mga pangalawa, sa testament to His supreme authority and control. Sabi nga, alam niyo yung testament ko sa lahat. Ang nais ng Panginoon, magkaroon ng commitment sa'yo. Na ikaw bilang anak ng Diyos, ikaw bilang mananampalataya. Kailangan may commitment tayo na makita yung authority and control sa buhay mo. Minsan tayo kasi naging problema, hindi tayo naging pangtotoo na nagkakita sa Panginoon kasi tayo ang kukontrol sa sarili natin. At yung authority natin over everything. Sabi nga, kontrolado natin, sabi nga, ano ang kailangan sabi ng tao? Overwork, overcook, overlook, overthinking, overcommitted. Amen. Puro over. Okay. Di ba puro okay? Minsan lang ang tao, nagiging okay na lang eh. Na-over natin yung mga bagay sa buhay natin. Lang talaga naman natin ang katotohanan, yun ang lalakaran ng lahat ng tao. Walang anong pagsubok na didimanas ng lahat ng tao. Amen. Lahat ng pagsubok na didimanas, lahat ng kakasakit natin, o magkakapalit ng sakit. Ang lahat ng ihina, lahat tayo napapako, lahat tayo nagagalit, lahat tayo may pinanghinaan ng loob, lahat tayo nagtutula, lahat tayo nakakawala. Pero ang lagi mo lang titignan, yung commitment mo sa Lord. Amen. Yung commitment natin sa Kanya, over His authority and His power. Amen. Dapat yung authority niya, yung power niya ang namuno sa atin, hindi yung atin. Kapag yung atin yung nauna, sigurado, palpak tayo. Sabi nga, kapag ang tao kumapang, puro kapangmangan. Pero kapag ang Diyos kumapang, puro kapangmangan. Amen. Pangalawa sabi dito, liberty, to reign in all of creation. Ang purpose ng Lord is to reign in all creation. Sa lahat ng mga may buhay. Ngayon, kung wala kang buhay, sabi nga, pagpunta sa gabi, sabi nga, namin patay. Diba? Ang patay ay patay na. Siguro yung mga wala dito nagpalibig sa mga patay. Sabi ng Panginoon, kaya ang mga patay, maglibig, nakapapatay. Yan ang patay, wala nang ibang patay yan. Hindi ko sinabi, hindi kayo mag-isama, hindi kayo magpapatao. Diba? May ibang kaluksa, dapat alam mo kami, alam mo, patay na yun, wala nang nakakawa dyan. Kahit mga sa buhay, wala nang nakakawa. Minsan ang tao sa atin, nagiging emotional eh. Katulad niya, ginawa kang libo-libo. Diba? Pwede mo mahapon, pwede mo bukas, pwede sa makalawa. Kaya lang ng libo. Ang alam ng tao, libo. Inakabalan niya mga tao sa araw ng libo. Kaya huwag kayong makapataya sa gawa ng mundo ito. Diba? Kaya tayo manay, ang gusto ng siya yung maghari. Siya yung malwalhati, siya yung magiging ng bawal sa akin, all creation. Ngayon, kung hindi ka na creation ng Lord, sige, bahala ka. Kailangan mo yung mundo ang maghari sa'yo. He exercises the rule. Sa lahat ng creation, sa lahat ng may buhay, i-exercise ng Diyos ang kanyang mga kutos, ang kanyang mga batas. Ang sabi natin ba yung mga sa dagat, yung mga hayop? Di ba sinabi ng Lord, sige, magparami kayo? Kahit yung mga hayop nagpaparami. Opo. Kahit yung mga hayop naman nagpaparami. In all creation, sabi yung hayop nagpaparami, kaya marami yung mga, sabi ba dati, wala dalawang isang pares. Babae na lang, yung hayop, pero sinabi nga, nung kayo, pakikita mo, may unggoy doon, may unggoy doon, may unggoy doon. Sa lahat ng lugar, may unggoy. Amen. Kung wala kayo sa ng bahay, may alagang unggoy. Hindi na wala unggoy pa rin ang doon. Di ba, sabi sa mga hayop, ano mga tayo? Yan na ba yun? Yung mga turuan nila, tapos na mga mamimili pa. Di ba talagang, yung mga unggoy ba, sabi yung mga hayop, anong turuan? Bakit ang tao yung turuan? Bakit ang hayop naging loyal? Bakit ang tao wala royal na lang? Hindi naman natin yung problema, we have to exercise. Sabi nga, ang Diyos, He exercises his rule. Iinang na practice na ginagawa niya, He control all things. Lagi mo matandaan kapag ang Diyos ang nandoon sa bagay niyo, nandoon sa babae niyo, ang Diyos ang nasa sitwasyon na yun, tandaan mo kaya mo patuloy na lahat ng bagay. Sa akin naman, wala yan. Tandaan natin, ang Diyos ang may-ari ng katawan natin. Ngayon, walang oras na natin, ako lagi yung tinatanong kami nararamdaman, rin mo mamatay ba ako? Sabi ko, mamatay na ako, rin mo na ako, pera ko yun ha. Hindi, lagi yung sinasabi sa Panginoon, sabi ng Lord, tumayo ka dyan. Amen, hatay mo naman ako, pagtayo kayo, okay na rin ako. Amen. Kasi minsan lang gawin iniisip natin na, yung mga mamatay, yung mga ano po, yung mga buko, yung mga ganito, yung mga kailangan yung buko, yung sa pangalan ni Kenneth. Mga kailangan lang yung mga maiiwan. Kaya ako kayo pala sabi ko, yung mga kaldero, kasi wala, yung mga kalan. Yan ang pamalayan niyo sa akin. Amen, sabi niya sa Isaiah. Lola, pag namatay ka, sabihin mo muna sa cellphone mo. O sige, sabi na. Sabi niya, ay, bakit mamatay ka ba? Hindi mo cellphone mo. Pare-pareho kayo walang cellphone. Maiiwan natin. Amen, hindi tayo pagkakas cellphone, magkakawan tayo, magsasabi tayo, parang sa mga natiwan. Amen, so, ang lagi natin titignan, God is in control in all things. Amen, kayo pamalayan. Humility and submission. Ito ang pinakailangan natin, humility. Minsan sa buhay natin, mamalaki tayo sa Diyos. Amen, bakit tayo mamalaki? Ang araw ng Diyos sa Diyos. Kailangan siya paralan, kailangan siya mabuhay, kailangan siya masalamatan. Kailangan mo pahinga. Sabi niya, kung yan napapagalan, makinig sa akin. Eh, bakit napapagalan, nagiging ng buhay, kaya aking pagpapahingahin. Diba sabi ng Panginoon, pagpapahingahin niya, ang problema, ang tao, hindi ko kailangan pahinga sa church. Baka yung ba, di ba, nagpapahinga pa ng church malug. Pero ang sinabi niya, pagpapahingahin tayo sa kanya, presensya. Sa kanya pagkilos. Just as Christ himself submit to the Father. Sorry, sabi sa 1 Peter 5. Tingnan natin yung 1 Peter 5. 1 Peter 5, verse 5. 5 lang. 5 and 6. 1 Peter 5, verse 5 and 6. Sabi niya, atay naman mga kabataan. Pasako kayo sa tatanapin ng iglesia at ay lahat ay magpapababa sapagkat sinasaluman ng Diyos ang mapapataas, ngunit pinatapanan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasako kayo sa panggilan ng Diyos at atatilayin niya kayo pagdating ng natang. Bakit sinasabihan dito ang mga kabataan? Dahil lahat mga kabataan, madaling matangay ng mundong ito. Ang mga kabataan, madaling maagaw. Biro mo, ang dati katabi lang ng nanay. Ngayon, yung iba katabi na ng girlfriend at boyfriend. Yung iba katabi na ng mga asawa. Amen. Diba? Minsan yung iba katabi na ng mga kaibigan. Tapos si dati, hindi maayos pansin mo lang. Hindi maayos salita, hindi maayos Julius, baby pa. Amen. So, yung natin, ito yung submission natin. Tingnan natin tayo sa Bible. Sa mga kabataan. Hindi lamang yan, naging nakasandig sa magulang. Hindi porke ano ka na, nakasandig ka pa rin. Ang sabi nga, pasako kayo, kung sabihin na magulang, sumunod kayo. Amen, kung ano yung sinasabi. Sundin natin yung sinasabi ng Diyos. Amen, sa buhay natin. Yung mga kailangan mga bata, yung mga tata, okay na yan, pauwi na yan. Amen. Tayo, pauwi na tayo. Pero sabi nga, huwag natin sayangin yung buhay natin. Pero mga kabataan, malayo pa lalakbayin nyo, mahaba pa ang tatawirin nyo. Marami pa kayong pagdadaanan sa buhay nyo na kailangan nyo ang Diyos sa buhay nyo, sa bawat panahon. Yan, kailangan natin niyang magtagumpay. Believers are called to submit to God's will. Ang sabi nga bawat kabataan, yun na yung pinakausap natin kabataan ko ginawa. Sabi nga, ay makakasama siya dito sa church. Kaya sayang buhay ng kabataan kapag hindi natin natin sa Panginoon. Ang sabi dito, clothe yourself with humility towards one another. Pagpapakasama. Huwag tayo makataasan. Huwag tayo mapagalingan. Huwag tayo mapamarunungan. Kaya ako nga. Parang nandun kami sa Sambales. May ganun yung kwento. Nalabis sa kwento na yan. Yung, ako nga, may wala
nagpapabiruan kami, wala nagpapabali kami sa kwento. Eh, wala, yan sa kwento ko. Wala kayo sa mga kwento. Di ba, minsan tayo ganun. Para kung masagaan, magmasabi na, lakaw pa rin. Di ba, minsan kailangan natin lumalabas sa bibig natin, masabi lang na, may meron tayo, magaling tayo. Kailangan natin, kahit sabihin na wala ka, kahit sabihin na abaka, sabihin nga nagpapakumbaba ka, wala problema yun sa Diyos, ikaw yung mataas. Sabi ang nagpapakumbaba, itinaas na mga magmamataas, ay ibaba. Ng Diyos, load yourself with humility towards one another. So sa bawat isa sa atin, sabi nga mas maganda, yung nagpapakumbaba. Hindi ito masama yung mag-respeto. Ay, diba, isang magandang reflection sa magulang mo, yung ikaw ay magalang. Diba, sa iyo, pwede magalang. Ito yung gusto ipakita sa atin ng Panginoon, yung humility. Kahit sino, kahit ang yan, kahit sabi mo na nagtao dumating dyan. Diba, kailangan nandun pa rin yung respeto bilang tao. Kahit kami nakikita ng mga gusto mas. Alam mo may kwento siya, yung sa pastor. Sabi niya, ang mga niya, ang message niya gagawin is humility. Ang ginawa niya, kumain niya, nagtabi siya ng kapulubing. Tapos pumasok siya ng church. Yung mga tao nagpinsan niya. Sige, pumapasok na, pumasok siya, lumakas siya sa gitna, parang ganyan. Tapos diretso siya dito sa stage. Tumay siya. Uy, mga kanila, ako pa sa kanya. Pagkakala pa si pastor, ganun pa si pastor. Nasa yung pastor, ganito, nangyayakantag nila. Tapos sabi nila, bumaba ka dyan. Hindi ka dapat dyan. Kung gumisan yung yung lugar na yan. Sabi ng tao, diba, nag-judge tayo. Hindi natin yung lugar na yun, as holy place. Alam natin, ang lugar na is holy and ang lahat naman natin dito, pinapakinggan ng Panginoon. Pero nung time na yun, gusto nilang pababayin. Pero ang sabi ng alam ng pastor, tinanggal niya yung kanyang kapat, tinanggal niya yung babae sa kanya, mga nagdadala sa kanyang pasasan. Pagkala niya, ito ang mensahe ng Diyos. Diba? Ang gusto ng Panginoon magpakumbaba. At sa pagpapakumbaba, aalisin mo yung paghabol. Amen. Kaya talaga yung magpapamataas kasi mahabol tayo. Doon sa mga bagay, naman tayo para makapagmahol. Diba ang Diyos may para makapagmahol sa bawat isang version, hindi nito ang Diyos sa bahala. Pero tayo bilang mga manampalataya, tayo nasa baba, nasa paanan ni Jesus Christ. Nandun tayo nasa ilan tayo makakalala niya, tayo pa tayo sa kanyang harapan.
Nakita ko mga anak ko. Ang nais namin, Panginoon, makita yung kahit ilan sa narinig kami, Panginoon, sa harapan. Kung sabi ko ang bawat isa. Kung sabi ko ang bawat anak ko. Sige, sa oras ay pinasok ko kayo sa Panginoon. Hingin mo ang salita ng Diyos sa oras na ito. Meron kang naisin. Meron kang kahilingan sa Panginoon sa oras na ito. Kung sabi ng Diyos, the Lord will reveal His way. Mangungusap ang Diyos sa buhay mo. Mangungusap ang Diyos sa oras na ito. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord. Oh, Jesus. Kung sabi ng Panginoon, Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. You reveal your glory. Oh, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po. Sa lagi namin, Panginoon, ikaw ang itataas na iwan natin. Lord, talaguin mo siya. Paligayin mo siya, Panginoon. Lord, may mga bagay sa buhay niya na hindi na tayo pagkakumayan. May mga mangyayari sa buhay niya na hindi na kaya napasan. Sa oras na ito. Amen! Amen! Oh, hallelujah! Oh, Jesus! Ay, Panginoon, sa oras na ito, maligis tayo. Hindi kasalanan ako. Hindi kasalanan lihim. Hindi kasalanan na isin ang Panginoon sa oras na ito. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa oras na ito, hindi namin ang kapatawaran. Dahil hindi sa Panginoon ang puso. Pag-iisipan ako ng ako. Lord, nais mo rin malinis sa pinakatanggap ng Panginoon. Ako may mapagiging malinis sa oras na ito. Sinabi ko tayo mga salita. Kung pagkakamit natin ang mga nagawin sa Panginoon, hindi kami malinis sa harapan. Lord, nakakasala kami. Nakakulan mo kami ng kapatawaran. Sa oras na ito, nais sa Panginoon. Repent. Turn away from sin. Hallelujah. Panginoon, niluluhod mo kasi yung harapan. And sa Lord, linisin mo ang bawat anak mo. Kaya ako, Panginoon, sa oras na ito, maging naluluhod yung linis sa amin. Lord, naging ang lipuyan sa iyo. Ang bawat awit namin. Ang bawat patawag namin. Ang bawat kalapit namin, Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung ulit sala ko, bigay na ilan. Kaya hindi mo naman ang iyong panalangin. Hallelujah. Repent. Hallelujah, Jesus. Panginoon, mahalin mo kami. Linisin mo ako sa bawat isa. Pagbigas sa Lord. Pagbigas mo naman sa Lord, Lord of sin. Holy, 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 holy. Ngayon, nagdarap naman po sa oras na ito. Bilaya mo kami ako. Lahat ng hindi mo kawalan. Nabalik sa iyong kanan. Bilaya kami ng iyong nakakab. Na makipag-isa. Makipag-inan. Naging Panginoon. Mahalala namin. Makipag-tubos. Makipag-kilos. Ikaw sa amin. Salamat Panginoon. Ikaw patuloy ng makapulihan. Mayroon lahat sa aming mga buhay. At kami Panginoon na ikaw malikas. Sa oras na ito, dakot tayo sa muna. Ang nais ng Panginoon sa oras na ito. Agapin natin. Ang kanyang katawan. Pagpasahin natin sa Hebrew. Sabi sa Hebrew 10:46. Matapos natin malaman at nagpili ang katotohanan na sa diyang natin magkasala, wala nang nito may-ari pa para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. At kung tayo ay tatanggap ng maging mag-isa sa Panginoon, ang sabi na sa unang kulit mo, tayo ng kasalanan. Sa oras na ito ay sa Panginoon, tignan mo ang tinapay sa iyong kamay. Hindi ito din natin tinapay na. Napo yung diin sa tindahan. Napo yung hihingi kahit kailangan. Sa oras na ito makikipag-open tayo sa Panginoon. Ang nais ng Lord, tignan mo ang tinapay na yan. Bilang si Kristo, napapasok sa katawan, napapasok sa iyong buhay, upang pagharian ka. At siya ang manguna sa buhay. Then sa oras na ito, itaas natin ang ating mga tinapay. Nakilang Diyos sa kapangyarihan sa lahat. Ang tinapay dito na sumisigulo sa iyong katawan. Nais namin tuloy na makita at maalala. Yung ginawa sa krus, dalas namin sa lugar na ito. Upang magkaroon ng buhay na ganap at upang magkaroon ng buhay na mayapa kasama. At nais namin Panginoon sa tuloy na pasamanan ka. Sapagkat kung bakit kami nabuhay ngayon, ay dahil sa iyong kapakanan na ibibigay sa amin. At ang tinapay dito na sumisigulo sa iyong katawan, ang maging dahilan upang lalo kami magkaroon ng relasyon at pagkakaroon sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, pinasasalamatan namin ang iyong sakripisyo.
ang iyong pagtubos, ang iyong buhay. Salamat, Panginoon, sa kung hindi mo ibinigay ang buhay mo para sa aming ligtasan. Palakuin ang buhay namin sa Panginoon. And Lord, sa pagtanggap namin ito, sa amin namin ito, Panginoon, ikaw lang ang Diyos ang nangyayari namin. Kumilos, manguna, paghari sa aming. Salamat, Panginoon, kung hindi natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, tingnan natin na kayo. Doon ka sa tinanggabi sa Panginoon natin, Panginoon. Ako pa rin doon, sumili para sa dugo ng Panginoon. Ang dugo ay luminis na natin mga kasalanan. Ang dugo ay binayad ng Diyos. Para ang ating mga kasalanan ay tuloy ang maglang. Salit ang ating pagkakataon na sa ating pagiging tao na dala ng utos sa mga kasalanan. Pero Lord, ang dugo ang maglilinis ng aming kasalanan. Ang dugo mo, Panginoon, ang maglilinis ng lahat ng kasalanan. Kaya Panginoon, sa oras na ito, ang nasa lalaki ko na sumisipon sa dugo, ang patuloy ang magbibigay sa aming kaligtasan. Nakatubayan sa pagkakalain sa mundo ito. Ikaw lang po, Panginoon, ang magdala sa amin sa katapunan. Lord, maraming salamat po, ikaw tuloy mauna, magpahayag ka sa mga bawat ako. Sa aming pangalan ni Jesus, amen. Sige natin. Ngayon, maraming salamat po sa oras na ito. Tinalaga sa amin ang iyong buhay, ang iyong dugo. Patuloy ang magdala sa amin sa bakit po ng aming buhay. Patuloy na lahat namin ang nais mo at ang mga buhay. Salamat, Panginoon, po ito na sa aming pangalan ni Jesus, amen. That's why Hallelujah, Jesus name. Salamat po Panginoon sa pagpapala ng tulungan. At salamat Panginoon sa kalakasan sa buhay Panginoon. Sa inyo natin 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 ngayon. Hindi na lang sa inyo. Ang gusto natin sa inyo loob Panginoon. Sa Panginoon. Hindi mo na lang sa inyo. Sa pagpusyento ng klase. Hindi na lang namin palay mo yung pagkisa. Kailangan mo yung mag-prosyo para sa hindi ba namin Panginoon. Kalunan ko Panginoon siya na kasi may pagkisa sa executive. Babalik ko sa atin at pinasa. Hindi na lang namin yung mga kalungan. Na namin natin Panginoon. Hindi mo na namin tuloy-tuloy. O, di ba? Hindi na kailangan ng kita-kita tayo. Amen. So, sa August 15 po, meron tayong prayer doon sa lugar ng Manlolos, sa Pastor Siglo. And sa August 31 po, meron po tayong praise prayer celebration. So, ito yung magawin natin dito sa ating lugar, dito sa Harmony. At sa August 18 to 22 po, alis po kami. Hindi kasama ba ko? Hindi mga kasama. Ayan, sa August 18 to 22 po, yung mga nagsabi na sa mama. And papunta po Iloilo. Kaya po pag-usapan po, kami hindi halay mga days, talagang sa Iloilo. Ayan yung mga sasama dyan, mag-book na. Nakakot na si Joyride. Oo na, Joyride. Mahirap yun. Baka mamaya nasa alapaap yung may pakpa yung mga motor. Amen. So, ilang muna ang ating mga activities na meron po sa akin ng birthday, October, November, sa pag-birthday ko muna. Kasi parang nag-iisip ko sabi ko parang magiging naman. Pero siguro yung na kailangan natin talaga. May pensyon na pinatawasan natin ng Panginoon at kailangan natin gawin. Pero ako yung sure teka lang. Dahil lang tayo tatapos ng mga activities natin. Tapos August, alis ako. Ang gusto ng October, November. Kapag natin tulong yung mga pray para gawin ng birthday natin. Dahil hindi ko yung ating gagawin ko dito ay talagang pagduro. Kailangan natin sakripisyo, kailangan natin talagang mapagdami sa Panginoon. So, ilang mo muna siguro, hindi ko nilalabas sa kaaway ng kapatay. Sabi ang kaaway ng kapatay, lahat ng mga sisilat. Gusto tuloy yung ginagawa ng gusto ng sa Panginoon. Pero talagang, ilang po ang kakahiling ako sa tawag sa worship team, mahal natin tama. Kasi tayo yung maharap, worship team. Kasi ito yung way, ito yung number 3 review na niya. May review number sa atin sa natin. Kaya ito tayo, kailangan natin ibuwan sa Panginoon. At ito yung natin, kailangan talaga. Ang pinakita sa akin ng sa worship team. Kasi ito, gagawin ko na. Kasi concert sa tayo sa concert ba? Totoo po yun, mga kapatid. At kahit nasa devotion po ako lagi nga laki ng worship team at saka yung mga kabataan. Parang may pinalang po ako ng mga kabataan ang kapatid ngayon sa paligid natin. Po. At saka po yung kanina po yung sabi ng Panginoon, ng Pastor na hingin natin yung revelation ng Lord. At talaga pong naiiyak ako sa Panginoon kasi